Sige, sige. Makakausap po natin ang Director ng National Bureau of Investigation o NBI, si Attorney Melvin Matibag. Attorney, magandang umaga po. Good morning, sir. Good morning po, Ma'am Doris at Sir Robert at sa lahat po ng tumatakinig sa inyong programa. Magandang umaga. Salamat po. Opo. Unahin natin, Attorney Melvin, yung yung po nangyaring paghuli po doon sa may-ari nung PGMN. PGMN. Unahin natin, matagal na ba under surveillance at matagal na ba yung reklamo against po sa kanila, Attorney Melvin? Well, 2 linggo po yan, more or less yung pumasok sa amin yung reklamo at nagkaroon po kami ng pag-aaral at surveillance bago po tuluyang na-enforce po ito nitong nakaraang araw. Po. Ganun po yung pangyayari dyan. How do we address, Attorney Melvin, yung sinasabi nila na number 1, set up ito, pangalawa, kinurtail daw din yung freedom of the press sa ginawa nyong ito, Attorney? Ayan, oo. Well, unang-una po, no, yung sa sinasabing setup, kitang-kita naman po doon sa mga naglabasan ng ebidensya na malinaw po na may violation po, na may batas po na binviolate. Ang ipinail po rito is robbery through intimidation and in relation to Republic Act 7155, yung anti-cybercrime law po natin. Yung naglabas na doon, kitang-kita naman, nakikipag-negosasyon, lumipat-lipat pa siya ng lugar, bago niya tinanggap yung pera. So, kung sinasabing setup, paano po magiging setup? Malinaw po yung ebidensya Opo, na opo. talagang nangingi siya. Kinuha yung daladalang pera. So, nandoon po ngayon. Yung sinasabi namang curtailment of freedom of the press, mas lalo po namang wala yun. Ako po mismo lalabanan ko yan kung may pagbabawal po sa freedom of expression, sa freedom of the press. Pero yung pangingigil po, yung pong pangingi ng pera, meron pong binabaylik ang batas, nag-overlap na po yan sa freedom of expression. Tandaan po natin, lahat po ng karapatan natin, lahat ng ating pong pribileyo, may kaakibat po at katungas po na batas yan. Hindi po natin pwedeng abusuhin. Opo, Dahil kung ganyan po yung mga magiging depensa natin, wala na po tayong rules. Pag pupunta na lang tayo magkukunya rin member ng mass media at gagawa ng mga bagay na nakakasira at sasabihin natin pag tayo hinabol at hinuli ng law enforcement violation of freedom of expression. Ano po? Correct. Oo. Pero, attorney, marami pong tagasunod itong PGMN. Marami pong naniniwala sa media outfit. Kung matatawag nga po natin silang media outfit. Pero kayo po ba ay matagal nyo na po bang tiniktikan itong entity na ito? Kung kaya't hindi naman base sa kung ano-ano lang ang ginawa ninyong entrapment o raid? Sabi po, nung nagreklamo sa amin, binabalidate po namin. Actually, lahat po yan. Lahat naman na reklamo bago kami kumilos, binabalidate. Dahil may pananagutan din po kami sa law enforcement pag nagkamali po kami. Opo. Pwede po kami kabulin. So, base po doon sa reklamo, tinignan po muna namin. Hindi kami umasa lang sa sumbong. At kaya nga po, meron mga conversation, may text messages. At ang pinaka-ending nga po, nung tinanggap po yung mark money po na dala-dala po ng ating mga ahente ng National Bureau of Investigation. So may proseso po. Hindi po tayo bumabase sa opinion, hindi po tayo bumabase kung popular ba to o hindi. Sinusundan po natin ay ang ebidensya at na kung ito ay naaayon po sa batas na umiiral po sa ating bansa. Opo. Hindi targeted. Hindi po. Wala pong ganun. Alam niyo po, Ma'am Doris, opportunity ko na rin po siguro to kung mamarapatin po ninyo. Go ahead. Mula po nung dumating ako sa NBI, February 23, nandito po ako nag-assume, ang successful operations po namin ng iba't ibang kriminal, lahat na po ng krimen, nasa 190 plus na po. Na nag-end up po sa successful operations po lahat yan. Opo. Kasama na po dyan yung entrapment, yung pag-raid po namin, yung po kami meron search warrant, may warrant of arrest. 190 plus. At yung sinasabi mo, balikan ko yung sinasabing setup. Doon po sa sinasabi yan, ilan lang naman yung nagsasabi na setup, pinolitika, ilan lang po yan. Parang mga 3 personalidad lang po yung nagsasabi niyan. Out of 190 plus po na aming pong operations. Sapagkat ang tinitingnan po namin yung pang ebidensya at batas na sinusunod, napaka-unfair naman po sa mga professional na mga kakalalakihan, kababaihan na miyembro ng National Bureau of Investigation na sasabihin na ganun yung naging pagkilos. Yung records po will bear as will show
na ang pagkilos po ng NBI palagi nakabase sa ebidensya at batas at professional po na ginagawa ng ating mga ahente. Opo. Eh kasi kapag ka nagkamali po kayo, kayo naman ang mananagot, Sila ang hindi po ba? babalikan din. Babalikan kayo. Opo. At papakita niya naman po kung paano kumilos yung NBI. Kasama po namin ilang member po ng media sa inyo po lang sa outfit po ninyo. Oo. I'm not sure kung kasama pa ba ang DCM, ang ABS-CBN, ando doon po si Siad kasama po. Oo. Sa ibang istasyon, nandun. Kasama po, sila po. Yung nga pong ibang mga kumalat at naon ng mga video, hindi po galing sa NBI yan eh. Yung lumabas na yan. So, napakahirap pong sabihin. Dokumentado po ito. Lahat po ng procedure sinunod po ng NBI para po sa gawain ito. Alright. Go. Attorney, bukod dito sa kanila, may iba pa bang complainant na lumutang or nagsabi din na dahil na-aresto yan, na biktima din po sila ng Kaya group nga. nila? Actually, hindi po direktang sinasabi sa akin, pero sa akin pong intelligent guess, mabase doon sa mga mensahe dumarating sa akin, mukhang may ganun pong pangyayari. Either sila po yung biniktima o yung kanilang halimbawa katunggali sa politika ay nabiktima o nahingan para labanan sila. Ganun po. Kaya meron naman, nakuha namin po kanilang mga telepono, mga gadgets nila, and those will form part as evidence that we can subject it to forensic examination po. Kaya lahat po ng kausap nila dyan, nag-text, na-message nila, o ano pa man, kung sino pong personalidad, makikita at lalabas po doon sa forensic namin na po yan. Opo. Yung sa mga, meron pa po ba kayong mga, hindi naman tinitiktikan, pero sa state ngayon o sa stage na, teka lang, parang ito ay sketchy. Ito ay kailangan silipin natin. Meron po bang ganyan na iba? Meron po kaming direksyon na ganyan. Pag nakita po namin nga yung latag ng buong ebidensya, yung pong forensic na po ng kanilang mga gadgets. Ano po. At pag makita niyo po yung aming isinampangan reklamo, meron pang mga karugtong kasi may pinangalanan po doon sa complaint affidavit na nagreklamo na hindi pa po kasama ron sa nakasuhan po. Ayun, oo. Pero magiging silbi rin na magsisilbi itong nangyaring ito doon sa mga medyo matapang-tapang attorney. Leksyon sa kanila walang ito. pakundangan kung makapanira, kung ano man. Yun pala. At makapag-portray at i-project na legitimate media sila. Oo, yun pala nangingikim. Ma'am Doris, napakaganda po nung sinabi nyo. Because isa po sa biggest takeaway sa nangyari na to is to protect yung mga actual, mga lehitimong miyembro ng mass media katulad po ninyo. Kaya po gusto namin magtulak ng lehislasyon sa Kongreso na i-address po to, magkaroon ng rules yung mga nasa social media po. Kasi lahat po ngayon, hindi naman nagkaroon ng background o formal na training sa pagiging journalist. Nagiging journalist na. Meron din pong, at lalo pong napakarami na hindi naman nag-aaral ng batas, ay puro abogado at nag-i-interpret po ng mga pangyayari para makapanira lamang. Ay, totoo yan. Totoo yan. Sa totoo, Ma'am Doris, meron ng abogado na hindi naman nakaranas ng law enforcement dahil abogado, magsasalita ng kung ano-ano, i-question yung ginawa ng NBI. Sasabihin ko na po, unang-una na si Atty. Rowena Guanzon, sinasabi, paano nagkaroon ng 75 million, nakaprice yung saan kinuha 75 million. Alam niyo po, jurisprudence na yan, hindi naman po lahat yung buong pera na lumalabas doon ay buong 75 million yun. Meron lang mga mark money na actual na pera at yung iba pinagawa namin sa recto. Salot naman yan. So ngayon nagkikriticize, wala akong nilabas na pera dyan yung nagreklamo. Yung operations po na yan, galing po sa NBI yan. Kung bakit to may confidential funds, intelligence funds ang NBI, yun po yung ginagamit namin to apprehend criminals po at magkasapod ng lehitimong operasyon. Sabi nga ni Attorney simula nang umupo siya, sunod-sunod naman na talaga. Kaya mag-aabang pa tayo, partner, ng iba pang tuturuan ng leksyon ni Attorney Melvin. Kaya nga, Attorney Melvin, humanda po kayo dahil kasabihan, partner, pagka may pagpunong-puno ng bunga. Binabato. Wag silang mag-alala. Matibag to. Hindi matitibag. Doris, Sir Robert, ako naman po, hindi ko na po pinapansin yung mga kritisismo sa akin Ang importante po rito, yung mandato ko to promote law and order, magawa ko nang naaayon sa batas, naaayon sa ebidensya, hindi ayon sa iyong opinion, sa iyong political na pananaw, o kaya po sa iyong damdamin.
Ang sinusunod po natin dito, proseso at batas po at ebidensya. Tama, Yun tama. po ang gagawin natin dito. Oo. Pero attorney, partner, masabi ko lang ito. Kasi pagka sinabi mong NBI, nai-intimidate ka eh. Natatakot ka eh. So parang kung kunyari ako, ordinaryong tao, meron akong gustong isumbong, eh hindi ako makalapit. Papaano nyo po na ilalapit sa masa ang inyong ahensya, attorney, nang sa ganon ay marami pa kayong makuha na mga impormasyon para yun dun sa inyong misyon na talagang masawata yung mga ganyang klaseng illegal na gawain? Ma'am, unang-una na po, sa atin po mga kababayan, sa inyo pong lahat, kung wala po kayong krimen o illegal na ginagawa, huwag po kayong matakot sa NBI. Kahit sino pong pumunta sa amin, maliit, malaking tao sa paningin nila, parehas po yung proseso namin. At katunayan po, ako po nakikipag-coordinate hanggang sa barangay level. Yung isa po sa unang-una kong ginawa, yung akin pong lugar sa barangay ko, Opo. kausap ko po yung mga local leaders. Alam ko may drug din. Ni-raid po namin yan. So, lapitan niyo po ang NBI at meron po akong nilulusad na plano na kung saan diretso po na ang barangay kausap po ang National Bureau of Investigation. Inilalapit po namin sa tao ang serbisyo po ng NBI. Ano po? Ayan, so yan yung garantiya ng Oo. NBI and of course, i-double check. Lahat kasi partner, kada may nangyayari sabihin na natin mga medyo kilalang mga pangalan, Oo. ang laging sinasabi ay napag-iinitan sila. Kagaya nung nangyari doon sa Pasig din, di ba? Tama. Yung mga defensor. Ano po? Oo. Kumusta na yun, attorney? Nakapile na po yung kaso Ayun. dun sa mga nakasunod sa papel, pero baka itong coming days po in which meron pa po kaming idadagdag na kaso. Sasamahan pa po na. Dahil napag-aralan po namin yung ebidensya. Continuing investigation po tayo dyan eh. Yun lang pong sinasabi nga dyan. Alam ko naman yun, si Mike Dives sabihin niya, pinopolitika. Eh, ang problema po, ang tanong lang naman doon, may human trafficking ba? Meron. Sino nag-maintain ng lugar? Sirin Development Corporation. Sinong nandoon na mga opisyal, asawa at anak niya. Eh siya po ang naglagay doon sa asawa at anak niya doon sa ganung sitwasyon. Tapos sasabihin niya, politika. Sasabihin niya na may rules of engagement. Kahit nagalaban-laban tayo sa politika, dapat wag isama yung pamilya. Eh ganun pala, ayaw masama yung pamilya mo. Baka po maganda, aminin na lang niya, akuin niya na siya lang ang may kalalaman lahat doon at isirama niya lang yung mga pamilya na nominal parties lang doon. Para iligtas po niya yung asawa at anak sa kinakaharap na kaso. Tama. Dapat po siguro gano'n. Opo. At huwag sabihin na politika. Ano po. Napakahirap po na posisyon nyo na pag may nahuli kang illegal na sasabihin mo politika. Kasi Ma'am Doris, Sir Robert, pag ginawa mo yun, nagpo-promote ka lalo sa mga masasama at may criminal na intent na magkaroon ng excuse. Halimbawa, drug ring, nagtayo ng drug ring isang grupo. At alam nila, eventually baka mahuli. Actively, magso-social media yung grupo nila, lalabanan ng gobyerno, sasalita. Tapos sasabihin, pag niread, naku, kaya niread yung establishmento namin dahil pinupolitika. Yun po yung mas nakakatakot na mensahe pinaparating natin sa ating mga mamamayan. Pero at the end of the day, sabi nga, ebidensya. Ebidensya. Evidence Oo, ang sabi basihan nga- natin. Sabi nga Ebidensya ni Gas Abelgas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ayan Soko. po. Oo. Tama po. Oo, Lalo na soko. po. Pero- Ito po, written document. Yan po yung tinatawag sa amin sa law, best evidence rule and written document. Opo. Galing po sa SEC, ando ng mga pangalan po nila. Ayun. Correct. Kaya iniengganyo po namin kayo. Hindi ko naman inutusan kayo, pero parang gano'n na nga po. Attorney, dalian nyo po yung pag-file doon para sa ating mga mambabatas na ilagyan na ng delineation talaga. Ano ang totoong journalist at ano yung mga Sino ang totoong media entity and so on. At paano yung mga nasa social Tama po. media naman. Oo. Okay. Nagagawa na po kami ng draft bill na namin pong dadalhin po sa Kongreso at sa Ayun. Senado para tulungan po tayo. Na Okay. magkaroon po ng ganyang batas. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa magandang paliwanag. mabuhay. Opo. Mabuhay po. Salamat po. Thank you you. very much. Si Attorney Melvin Matibag, ang Director po ng National Bureau of Investigation o NBI.